Mr. President, I have more than expressed myself on this issue. Just in addition, a lingering question. How can the Senate archive something that is not before it? The articles are before the impeachment court. Therefore, I cast a negative vote. Thank you. Ginoong Pangulo, mga kapwa kong senador at sa sambayan ng Pilipino. Bumoto po ako ng yes sa mosyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. Let me explain my vote. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang legislatura ang tagagawa ng mga batas. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. On the other hand, ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito o may pagtatalo kung paano ito ipapatupad. Very much, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, this representation stands today not just a senator judge, but as a member of this institution who took an oath to uphold the Constitution. And I'm here, Mr. President, to explain my vote. But more importantly, to stay true to that oath, to serve with integrity and give life to the spirit of the law. Article 11, Section 1 of our Constitution provides that public office is a public trust. Ang isang katungkulan sa pamahalaan ay isang tiwalang ipinagkakaloob ng mamamayan.